Ano ba tingin nyo? Kung sakaling ituloy man ito ng ilang mga senador na nagpo-push yung damdamin niya yan dahil kailangan daw ituloy yung trial. Pwede ba mangyari ito? O ano magiging implications? Pwede i-confirm ng learned ito. Pero alam ko kasi Senate lang talaga ang pwede magpasya kung tutuloy eh. Diba? Yung judicial review ay hindi ko alam. Hindi ko alam kung justiciable na yung issue eh. Para review, no? At kahit may overarching powers naman yung Supreme Court para sa judicial review, hindi ko alam kung may delikadesa sila na gamitin ito sa isang impeachment process knowing na sila mismo ay mga impeachable people. No? Bakit ka mag-judicial review doon sa proseso ng impeachment? Impeachable ka rin. Di ba? Ibig sabihin, pag sakaling merong ma-impeach na taga-Supreme Court, ay pwede ka rin mag-judicial review, pwede ka rin makialam. So, dapat naman, kahit may ganun kang powers, magbigay ka ng kaunting restraint o at least delikadesa na very rare sa ating lipunan. Pero, tingin ko, legally, theoretically, pwede namang ipagpatuloy ng Senado kung talagang gugustuhin nila. Of course, kung ka ng kaunting crisis, pero I doubt kung merong pwedeng pumigil kung gugustuhin nila. No? Dahil maraming ang pwedeng gawin yung Congress na pinapagawa sa kanila ng Supreme Court. Di ba? Doon sa mga proposal ng Supreme Court na mga addition doon sa section na Article 11 ng Constitution, yung mga rules sa impeachment, no? Pwede ring sabihin ng sabihin ng Congress sa Supreme Court ito bang decision nyo nabasa na ng lahat ng justices, lalo na isang linggo na walang pasok ang Supreme Court. Lumabas yung ng House no 18. Pagpalagay mo lang sinulat ni Marvick 19. Yan ba ay 100 pages na pagdebatihan, na isulat, no? Na basa ng mga justices? Pwede rin tanungin ng kanyon ng mga kongresista dahil tinatanong sila kung nabasa ba nila at naunawaan yung kanilang impeachment complaint. No? So, ang daming inaanak nitong desisyon na ito ng Supreme Court. No? Mamaya, pwede natin tilad-tila rin bawat isa. Pero yun lang, initial pagtingin from a very unlearned perspective, no? Na medyo asar lang. No? Kasi binabanggit kanina ni Justice Edu na ano ba yung gagawin action ng Senado dito? Sabi niya legally, ano pa isa? Morally ba yun? Theoretically. Theoretically. Pwede ba lagyan ng pangatlong elemento? Realistically. Magpapanggap pa ba naman tayo? Ito nga iniintay na dahilan ng mga senador para i-dismiss yung kaso. Di nga sarap na ng buhay nila. Uy, labas yung mga kamay namin hindi na namin kailangang mabahiran. Imbis na kami mag-dismiss, naku, sinabi ng Supreme Court rule of law tayo, kailangan sundin natin yan. Huwag na tayo magplastikan dito. Yung mga ayaw nilang gawin dahil magkakaroon ng political cost sa kanila, kung wala pa, as we speak, sa Korte Suprema na yung gumawa for them. Sino ba mga pinapatamaan mo? Hoy, wala akong pinapatamaan Medyo majority lang sa kanila. Sige, punta na tayo sa learned kasi tayo, lang naman tayo, humihirit-hirit lang dito. Doon tayo sa talagang merong meron. Ito, parang lasenggo lang sa kanto na humihirit na wala namang alam, di ba? Doon tayo sa talagang may alam. Go! Una, tingin ko, pakitang tao na lang yung sa Senado. In all likelihood yan, convince sila, somebody will make a motion na in view of yung Supreme Court decision, hindi pa naman final kasi pwede pa naman mag-MR theoretically, magmo-motion to suspend hearings pending finality nung Supreme Court decision. So technically, nag-convene pa rin sila at parang pinapakita nila na di kami nagmamadaling isa katong trial pero hintayin namin yung Supreme Court. And then, in all likelihood, dahil tingin ko naman kahit na mag-MR, hindi na mababaliktad dyan dahil 13-0 yung boto malabong magbago pa yan. So, pag nag-final yan, then may magmo-motion na naman dyan. May marami naman mahilig mag-motion to dismiss sa impeachment court na ito
na i-dismiss na, 'di ba? Yung kaso, tali naman ang kamay natin, kailangan nating respetuhin yung Supreme Court. I don't think that at this point meron pang kikilos diyan to say na hindi, province lang namin ang impeachment, hindi dapat makailam ang Supreme Court dito. Kasi in previous times, Francisco versus House of Representatives, yung unang-unang landmark case na diniscuss ang impeachment under the 87 Constitution, doon ini-impeach member talaga ng Supreme Court, si Chief Justice David. And yet, it's the Supreme Court stepped in despite madaming mga legal experts na nagsasabi na hindi ka dapat makialam dito kasi yung sinasabi kanina ni Justice Edu na delikadesa, involved kayo directly dito, etc. Pero they still step in exercise sila yung kanilang power of judicial review, and by virtue of judicial supremacy, di ba? Supreme Court ang final interpreter ng Constitution. Angara versus Electoral Commission, Marbury versus Madison, kung gusto mo yung US case. Sumunod ang House at ang Senate, di ba? Hindi matalino may sinasite. Hindi nagtuloy, di ba, yung kaso. So, sa kasong ito, I doubt na guguhit sila kasi sabi mo nga, nag-agree ako 100% sa iyo, Christian. Matagal siya naghahanap ng dahilan eh. Ito na yung perfect na dahilan, di ba? Sumusunod lang kami sa utos ng Korte Suprema. Pero magkakaroon muna ng konting sarsuela yan na ganito, convene muna tayo, suspend natin, hihintayin natin yung finality. Pero ano lang yan, lahat yan drama na lang para pakita na hindi naman sila ganun ka-atat. Alam naman nating lahat ay atat na atat sila. At kahit na alam naman natin, at ito dapat paalala sa lahat ng tao, kung kumilos na sila, noong Pebrero pa lang, gaya ng utos ng konstitusyon, hindi na tayo sana umabot sa puntong ito. Diba? Baka tapos na yung impeachment. Pero, ayun, diba? Dinrable, umabot dito, ngayon, may dahilan, finally. Senator. Time out. Senator, bibitinin muna kita. Bibitinin lang muna kita kasi baka makalimutan ko. Gusto ko lang i-shoutout yung tagapagsalita ng Senate Impeachment Court kasi napakaganda ng statement niya. No? Si Attorney Reggie Tonggol, sabi niya, this decision affirms the careful and deliberate posture taken by the Impeachment Court. The constitutional issues surrounding the articles required clarity before trial proceedings could commence. Ito yung sagot ko eh. Hechos. Okay, Senator, go. Hindi, paano kanina kasi sa isang meeting, Barry, ang pinag-uusapan, pwede bang hindi usapin ng ano ba talaga yung posisyon ng mga senador? Hindi usapin kung ano talaga yung kanilang calculation. Ang usapin ay, pwede bang maglabas ng statement ang mga people's organizations urging the Senate to disregard the Supreme Court decision? Ibig sabihin, meron bang legal basis yung kung sakali? Na pwede bang, may mga nagsasabi, theoretically pwede, no? Not talking about the calculation of the senators, yung position nila. So, yun yung isang debate kanina doon sa isang meeting. Can that be a call? Constitutionally kasi, ang trabaho ng Supreme Court, ang role ng Supreme Court within the constitutional order ay siya talaga yung takapagsabi kung ano ang sinasabi ng konstitusyon. Yun yung judicial supremacy. Diba? So kahit na sabihin mo nang nag-i-encroach na ang Supreme Court doon sa teritoryo, jurisdiction ng ibang branches, kung ang kanyang dahilan para gawin yon ay interpretation ng Constitution, well, diba, talagang fundamental principle ng ating legal system yan na dapat sundin yun. Diba, yun yung, question, Attorney Barry, doon sinasabi mo na interpretation, kasama ba doon yung paglalagay ng sangkatutak pa na requirements na dapat gawin ng House of Representatives kung gagamitin mo isang mode of impeaching a public official, nakalagay nga doon sa Constitution, napakasimple. Pag nakalap mo yung sapat na pirma, diretso na. Dito, ang daming nire-require. Kasama ba yun sa kanilang responsibility? Or di ba Barry, dapat kung sakali mang may ganong klaseng proposals, di ba dapat mag-emanate yan sa House? Dahil rules nila yan eh. Correct. Sino yun?
sa kanila. Hindi ako nagdi-disagree sa inyo. In fact, yun ang pinaka tingin kong questionable dun sa decision na ito. Departure talaga ito from yung ating established constitutional law on impeachment. Gaya nga ng binanggit mo, nagdagdag ng napakadaming requirements, including kahit na meron ng support ng 1/3 ng House, kailangan pa rin pakinggan, bigyan ng opportunity na sumagot yung respondent sa House. And ang basis lang doon ay due process. Pero may due process naman sa trial eh. Kaya nga may trial eh. Hindi naman siya tatanggalin kaagad eh. Departure yun. Pangalawa, yung sinabi na dapat impartial ang mga congressman habang sila ay nag-ano dito, kailangan nilang patunayan na nabasa nila at pinag-aralan nila yung ebidensya. Otherwise, walang kwenta yung verification nila nung complaint. Bago yun, di ba? And ako, departure yun, hindi lang dun sa ating sariling constitutional doctrine na na-establish in so many cases, Francisco yung una, pero pati dun sa konsepto ng impeachment ng US na hiniraman natin, di ba? Sa Federalist Papers ni Hamilton. Ayan, sikat si Hamilton ngayon dahil sa music. Na political process yan. Ito talagang, in previous impeachment cases, Francisco, Mercedes Gutierrez, etc., yung Supreme Court, gaya ng sinasabi ni Justice Edu kanina, umiiwas na makialam ng sobra. Kasi nga, nire-respect nila na yung impeachment, binigay ng konstitusyon yan sa House at sa Senate. So very minimal yung amin. Check-in lang namin yung pinaka-fundamental rules. Like, meron bang 1-year bar na Eto, lagpas doon. Pinasok talaga yung on the using due process. Gaya na binanggit mo, Christian, nag-impose ng napakadaming bagong requirements na wala sa Constitution. Actually. So, ang kinakatakot ko dito at ang pinaka-naaabala ako dito, moving forward, ang hirap bigla magkaroon ng impeachment. Kasi binigyan mo ng kung ano-anong mga panibagong procedural requirements, nag-set ka ng panibagong standard of evidence na hindi nag-exist before, nag-require ka ng ganitong klaseng level of impartiality tsaka understanding na hindi yan pinakapakailaman before. Dati, nire-respeto yung determination ng House. Eh. Pag sinabi ng House na ganito, tinetake yun as a given. Yun nga yung political question na doctrine. Ito talagang pinasok. Diba? At kumbaga parang pinulis yung bawat kilos ng House of Representatives sa impeachment. And moving forward, I can imagine magiging issue yan. Kaya nga, kung ako yung nag-advise sa House, I would advise them na mag-MR para lang ma-reopen yung particular point na yun. Dahil labas pa dun sa usapan ng tuloy ba yung trial ni Sara Duterte o hindi. This actually hamstrings yung House of Representatives moving forward sa mga iba pang impeachment. And ultimately, dahil nga dapat para sa pakinabang naman natin yan, lalo magiging mahirap para sa mga ordinaryong mamamayan na makakuha ng accountability at justisya laban sa mga matataas na opisyal dahil pinahirap yung impeachment.